Yan, so saksak natin, no? Saksak ko lang pala. Tapos angat natin. Ayun, labas na yung logo ng Smart TV. So antayin natin, lalabas yung, ayun, no? Naka-display na po yung unit natin. Yan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? And meron tayong tanggap ngayon, bali isang Samsung 43 inches Smart TV. So yung problema nito, wala siyang picture. Tumutunog naman siya, yung kanyang startup sounds. Ang problema lang is wala po siyang picture. At nakikita rin natin na umiilaw din yung kanyang backlight. So saglit lang, napoprotect na siya. Yan. Ayan, o, tunog siya. Then lalabas yung kanyang backlight. Wait. Tapos magpo-protect na naman siya ulit. Ayun, oh. Backlight siya. Then protect na naman. So tingnan natin yung kanyang model. So yung kanyang model is ayan, UA43TU7000G. Ayan. So yung pagbukas nito, parang binuksan na to. Ayun, oh, parang binuksan na ng, iwan ko lang kung yung may-ari or ibang technician, no? Basag. Biyak yung cover niya. So hindi siguro alam yung paano ito buksan. Na-experience kasi natin yan dati. Nung hindi pa natin alam kung paano ito buksan, nakasira din tayo. So buksan mo natin para makita natin yung loob kung kaya pa bang i-repair, no? Ayan, so nabuksan na po natin, no? Ito yung kanyang power supply, mainboard, tapos LVDS. Then top board natin, separated by ito, tawag dito, flex. So makikita natin dito, wala pa namang wait, wala pa naman tayo nakitang tape or nagalaw dito sa kanyang top board. So baka magawa pa natin to ng paraan. So gagawin natin ngayon, kasi protect yung problema, try nating i-isolate yung sa may side na to, kasi yan dito na side lang pwedeng i-isolate natin. Kasi kapag dito, ano po siya, hang up or removing, yung gagawin natin dito. So dito ma-isolate natin by tanggalin natin yung flakes. So tingnan natin kung hindi na ba siya magpo-protect. Okay, tanggalin ko lang, medyo ayun, makinis pa naman, wala pa namang bahid ng tape, no? So saksak natin siya. Tingnan natin kung ayun, mamukas yung backlight, tapos patay. Wait natin kung mag-continue ba yung kanyang. So yun nga, protect pa rin yung kanyang nagpo-protect pa rin yung unit natin, no? So kahit na mahang natin yung right side, so protect pa rin siya. So meron tayong paraan nito para ma-disable natin yung protect nya. Makikita natin kung malaman natin kung saang side. Pero dito sa ganitong paraan, posible dito sa side na to yung may problema. So yung clock, it's either yung clock nya o iba pang mga signal. So troubleshoot lang muna natin to para mabilis yung video natin, and balik tayo kapag nagawa natin ang paraan, no? So ito, no, tingnan nyo, meron tayong disable natin yung kanyang protect, yung TP1 at saka TP2 ng mainboard natin. So kahit nakahang yung kabila, binalik ko na yan, kahit nakahang yung kabila, protect pa rin siya. Sabihin sabihin yan, dito na side talaga yung may problema. Ayan, kahit na disable natin yung protect, napoprotect pa rin yung unit natin. So dito tayo mag-focus, tingnan nyo yung side na to. Ayan, meron siyang connecting resistor, fusible resistor dyan. Dito meron tayong clock na nakita, clock 1 hanggang clock 8, at saka LC1, LC2. So unang gagawin natin nito, i-remove natin po yung LC1, LC2. Bali yung resistor po yung tatanggalin natin dyan, para ma-disable natin yung papasok na LC1, LC2 dito, yung swapping voltage natin. Kasi bumabagsak siya kapag nag action siya ng ilaw yung backlight, merong lalabas na 30 volts pero babagsak din siya, then protect na yung unit natin. So focus tayo dito sa side na to, kasi yan dito yung may problema. So ang gagawin natin, ang gagawin ko, remove ko yung LC1, LC2 muna. So kapag hindi, testing natin, kapag hindi pa rin gumana, tanggalin natin lahat yung mga resistor na fusible resistor nito, yung clock signal natin na papasok sa side na to. Ayan. So ayan mga paps, no, isang napakahabang trabaho yung ginawa natin ngayon. Bali dito yung plano natin na pagtatanggalin yung
ito, nagbablurred. Pag tatanggalin yung fusible resistor dito sa may clock niya at saka swapping voltage, LC1 LC2, nagpo-protect pa rin yung unit natin. Protect pa rin siya. So muntik na talaga tong MRTO kasi nga lahat na ng linya, clock saka LC1 LC2, pati yung BSS saka BCOM, kinat na nga natin dito. Ayan, may cutting tayo dito, wait lang, zoom in natin. Ayan may cutting na po tayo dyan, ayan pero naibalik na po natin yung mga linya na na-cut natin kasi nga nung makat yan tapos na tanggal yung LC1 LC2 saka clock signal natin, i-protect pa rin siya pero kung tatanggalin mo yung mismong ribbon dito, magno-normal siya. Tutuloy yung kanyang panda, hindi siya magpo-protect. Pero kapag nakakabit yung ribbon, kahit na nakahang yung right side natin dito, protect pa rin siya. Kahit na dito rin wala ng clock, wala ng swapping beacon sa BSS, kinat natin, protect pa rin siya. So kahit nga di-disable natin yung protect dito sa may TP1 at saka TP nya, TP2, protect pa rin. So parang nawalan ako ng muntik na ako mawalan ng pag-asa. Buti na lang at nag-try ako. Kung nag-tape ako dito sa may side na to. Nag-tape ako, naglagay ako ng tape, bali twin 14 pins yung blocking ko. So nung tinest ko siya, gumana. Pero wala nga lang siyang picture, no? So ibig sabihin niyan, posible dito sa side. Ako ng idea na posible dito sa side na to yung may problema. So pinaunti-unti ko yung tape hanggang sa makuha ko yung linya talaga na nagkaroon ng, kung naka-load siya ay paprotect yung unit natin. So dito sa may pin number 11, ayan dito, kung bibilangin mo sa may gilid, pin number 11, kung bibilangin pin number 11, pati yan dito, connection niya dito pinutol natin yung source dito sa may mainboard talaga. Tapos tinesting natin, normal siya. Kinabitan ko ng ng ito, back converter natin. Kinat ko yung linya ng pin number 11 kasi yung ilalabas ng pin number 11 kung nakahang yung ribbon is -7. So gumit ako ng back converter, -7 yung kinuha ko dito sa may BGH line. Pero nung makabit ko, protect pa rin yung linya. So nagtataka parang nawala na talaga ng pag-asa. So nung tinest ko yung resistance ng pin number 11 to ground, yun siyang 2.3 key ohms yung nasukat nating reading. So naka-idea na baka parang hindi siya normal, no? So yun nga, nung tinest natin kung saan siya papasok, kasi medyo nahirapan ako kanina. Dito pala sa side na to, ito, katoy ng patutok dito, ito, yun pala yung linya ng ito, hindi ko makita, ST, yun yung linya ng ST. Wait, zoom in pa lang natin. Ito yung linya ng ST. Kahit pala na ma-disable mo siya or may hang mo yung resistor dito, ay papasok pa rin yung linya na ST dito sa may panel. So kailangan mo i-cut, kailangan mo ring ihang yung resistor na to bago siya mag-normal. Kasi kung na-cut mo lang yung papasok sa may source scope natin papuntang panel, at saka yung resistor na to, yung fusible resistor na ito, nakakonekta pa rin yan, protect pa rin yung unit natin. So bari hindi ko lang ma-gets or hindi ko makuha kung saan siya papasok itong linya na ito. Hindi naman siya to ground, pero meron siyang papasokan, hindi ko na makita kasi sobrang liit na, kailangan natin ng microscope. So cut mo yung papasok sa may panel natin, cut mo rin yung hang mo rin yung resistor na ito bago siya mag-normal. So napakahirap yung troubleshooting natin ngayon. Kala ko na hindi ko nung ito magawa. So buti na lang at sinagaan talaga natin, at buti naman at nag-success po tayo. So bali binalik na po natin yung clock dito, pati yung swapping voltage. Hang na lang natin yung resistor ng fusible resistor ng ST natin, tapos cut din natin ng papasok sa may panel. Meron tayong kunting cutting dyan, din na makita kasi sobrang liit ito sa may ilalim dito. Ito yung linya, di ba? Ito yung may butas dyan, galing yan sa may mainboard. So yung cutting natin dyan, kinat ko yan dito. Meron tayong cutting dyan, di ba nakita? Yan meron tayong cutting dito, meron tayong kinat natin yan para talaga maputol lang yung papasok sa may panel. Yan. So pakita natin, saksak ko lang.
Ayan, tapos angat natin ng konti. Ayun oh, labas na yung smart logo niya. Ayun oh. 'Di ba? Nagka-display na, nagbalik normal yung unit natin oh. Sobrang tagal nating ginawa, buti at na hanap talaga natin yung problema. So bagong experience natin to, bagong trouble. Ayan. Ang bigat, wait. Nangangalay ako. Ayun oh. Back to normal na yung unit natin oh. So medyo napahaba na yung video natin ngayon mga tek. Pero kung hindi natin kinat yung video natin, siguro abutin tayo ng mga 5 hours siguro sa pag-troubleshoot nito no. So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps no. Sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ting ginawa ngayon. May God be with us always, and this is your service, the technician. See you in the next video. Bye bye.